Ibinunyag sa Sandigan Bayan ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na naghatid siya ng higit kalahating bilyong pisong kickback di umano kay dating Senador Bong Revilla. Buwelta naman ni Revilla, lalabas din ang totoo. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Galing pa sa ospital at naka-face mask dahil sa malalang ubo, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nang humarap sa Sandigan Bayan. Para ito sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan kaugnayan ng kasong malversation sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Dito, ibinunyag ni Bernardo na aabot umano sa kalahating bilyong piso ang inihatid niyang kickback kay Revilla. Iprinesenta ni Bernardo ang isang sample ng kahon na kanya umanong ginagamit para paglagyan ng perang idineliver kay Revilla. Dala rin ni Bernardo ang naturang sasakyan na umano'y pinaglagyan at ipinang-deliver niya sa White House ng mga Revilla noong Marso 2025. Sa kabuuan, 3 delivery umano ang ginawa ni Bernardo kay Revilla. Isa noong 2024, bitbit ang 125 million pesos at 2 noong 2025 para sa 125 million at 250 million pesos na delivery na may kabuang 500 million pesos. Naging matipid naman ang pahayag ng dating senador nang subukan naming makapanayam. Ang sinabi lamang nito, lalabas na ang katotohanan. Humarap din bilang prosecution witness si Gerard Opulencia na dating regional director ng DPWH NCR. Ayon kay Opulencia, ang kanyang tanging naging papel sa flood control kickback scheme ay ang pagpasa ng listahan ng mga proyekto mula sa district engineers at mag-follow up ng delivery ng mga commitment o kickback ng mga project proponents sang-ayon sa utos ni Bernardo. Pero giit niya, wala siyang ideya kung saan kinukuha ng mga district engineers ang mga inire-remit na commitment. Sumusunod lamang umano siya sa utos ni Bernardo dahil malaki ang kanyang utang na loob dito. Naging emosyonal naman si Bernardo at sinabing nagsisisi siya sa pagiging bahagi ng sistema ng korupsyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Arles de los Santos, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.